Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 15, 2024. So lakas ng alaga nating si Converge ngayon. Ayan, so medyo sideways lang yung galaw ng market natin. Nauntog na tayo dito sa malapit sa 6,700. So nag-red yung candle natin kasi medyo maraming big caps yung bumagsak for today's trading natin. So negative 0.18%. Pero meron tayong malit na net foreign buy which is 3.58 million naman. Ayan. So hindi pa naman umaalis yung mga nagpaakyat ng market natin from the last few days. Actually, may good news nga tayo, di ba? So yung interest rates, so nagkaroon na ng cut. So from 6.5% is naging 6.25%. So 25 basis points o BPS points yung binawas na nila. Ayan. So good news 'yon para sa mga ibang stocks natin. During this time, kailangan hindi pa rin natin makita masyado yung epekto. Di ba sabi natin last time is mga banks yung panalo kasi mataas yung interest rates. And ngayon, konti lang naman 0.25% lang yung binawas. Sila pa rin ba or magkakaroon tayo ng rotation dito sa mga stocks natin? So yun yung babantayan natin for the coming few days. Ayan. So, nanguna po si Converge. Ayan, di ko rin alam bakit siya umakyat. Ang alam ko lang, malakas yung net foreign buy niya. So, binomba si Converge natin kanina. So, nag-close siya is 10.21%. Ayan, congrats po dun sa mga nakapag-TP na. Kasi medyo malakas yung, yung upsurge ng price. So, meron siyang 151.91 million na net foreign buy dito sa market. So ito yung pinaka-first na medyo malakas yung foreign na pumasok dito kay Converge. Kasi yung mga nakikita natin last time, 10 million, 30 million, ganun lang yung mga net foreign buy. Karaniwan pa nga is puro net foreign sell last time. Ayan, congrats po sa mga meron. ACN, so nagsasabay ito lagi pero naiwan si ACN natin ngayon so nag-pull back siya ng negative 2.54% at meron siyang 1.74 million net foreign sell dito sa market natin. So, bisitahin natin. Mataas pa rin naman yung price action ni ASEN. Tapos si Baita, actually wala naman siya dito. SPNC pinag-uusapan pero hindi naman gumalaw yung yung price action natin. So, binalik natin si Baita. Nag-up siya kasi ulit ng 3.28%. So, medyo buhay yung price action ni Baita Rich natin. So, net foreign buy, hindi ko nakita kung meron siya. MRC, so ano ba nangyari dito? Drop. Ayan. Mukhang mahina na si MRC natin. Kasi noong isang araw, di ba, nag-drop na malakas, nag-bounce, tapos ngayon pa-drop ulit. So, tingnan natin, baka ito na yung peak niya. So, negative 6.98% and meron siyang 91.21K net foreign sell. Ali, so may mga blue chips naman kahit paano na magandang galaw. Meron siyang 1.59%. So, malit lang pero ang gusto natin na nangyari kay Ali, yung net foreign buy, ayan. So, meron siyang 201.11 million na net foreign buy. So medyo malakas na to na pumasok na foreigners. Tapos si Plus natin, yung alaga din na, dami natin alaga na umakyat ngayon is nag-up siya ng 4.63%. Kailan itong dalawa si Plus saka si Converge, medyo overbought na. So meron siyang tumulak na 68 million na net foreign buy. Ayan. So talagang kailangan foreigners may magtutulak sa mga stocks natin. Maliban siguro sa mga sa mga penny stocks which is kayang-kaya ng mga local na traders natin paangatin naman. Okay? So yun yung mga galawan. So ngayong gabi, ang ini-expect din natin is kasi yung inflation ng US market bumaba rin siya eh. From 3.3 naging 2.9 na lang yata. Parang may tweet yata kanina. So basahin natin. So maganda rin yon sa mga US na stocks natin. So hopefully bumalik yung mga tech stocks na hawak natin doon. Ayan. So, disclaimer ulit guys sa mga bago sa channel natin as usual. Pakibasa na lang po na maigi. So, yung mga bago po, yung ating vlog is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then, sa mga gusto ng guide, so sali lang po kayo dito sa ating Palabi Trader na membership button. So, meron tayong join dito or gusto mo naman. So, nakasubscribe ka lang, i-subscribe ka na lang po dito sa channel natin. And then, ayan, medyo buhay yung ating daily trending reviews kasi nga medyo gumaganda si kahit papaano gumaganda yung ilang individual na stocks natin. So, check na lang po yan. Mga company reviews, wala tayong bagong IPO. Profit or loss, yung mga sample trades natin, basic indicators, syempre, technical analysis, fundamentals,
yung mga risk management plus yung ating PSC stock market studies naman. So double check mo na po yan. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Calabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Sa social media, follow mo na lang po ako dito sa Facebook account or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Kung sino pa follow mo para updated ka dito sa sa mga posts natin. Kasi di mo alam kung kailan sisipa si di ba? So PSC markets, so at least inform ka, di ba? During the time na paakyat yung markets natin. Ayan. So sa mga articles natin, Bodega Peak sa local market dito sa US and dito sa cryptos. Tapos marami tayong na-post na dito sa Twitter. Paki-isa-isa na lang po siya. Kasi marami tayong mga na-post na mga earnings. So tiniming din, medyo maganda yung sentiment ng market natin. Medyo mapula sa closing pero kanina umaga din na tayo. So medyo maganda yung vibes. Ang daming naglabasan ng mga mga good news sa mga stocks natin. So dito muna tayo sa summary ng market. So ang berde lang pala dito sa ngayon, drop is services 0.68%. So, tapos the rest, medyo malakas yung drop. Mining and oil, mahina pa rin siya. FNI, at saka sinigal yung dadala dito sa mining natin. Finance, nagda-drop din siya ng negative 0.77%. Ayan. So yung mga news natin, CPG, kaya pala kahit namigay na siya ng ilan ba yan? 7%, 8% na dividends. So umakit pa rin siya o bumabalik yung price action niya. Meron siyang 87% increase in second quarter attributable net income na 600 million. Tapos si dito natin, ayan. So pag-usapan ulit natin siguro for the coming few days, SEC approves Dito's planned follow-on offering of shares worth 4.2 billion pesos, which is ang average price nga na sabi natin last time sa kanya is nasa 2 pesos unless nagbago na siya. So tignan natin kung ano ilalabas na disclosure ni dito natin. Pero ongoing na po yung FOO, follow-on offering nitong si Dito natin. So Bangko Sentral ng Pilipinas, ito na yun, nagbawas siya ng interest rates which is makakatulong yan sa spending power at maganda sa stock, sabi nga nila. So 6.5% naging 6.25%. Double Dragon, first up, net income grew to 1.66 billion, support by strong asset growth and healthy balance sheet. Kailang di pa rin natin alam kung anong epekto ng Pogo, di ba? Kasi hanggang December pa naman yung November, tama ba? Yung ating mga Pogos. Fruit, hopefully ito na yun. Reported record-breaking first half net income rising 49% to 65 million pesos. Ito yung galawan natin. So marami palang mapula dito sa mga big caps natin. So Converge, so ito yung humila sa market natin, 10.21%. And then si Bloom pala, nag-bounce na rin siya, di ba? Medyo oversold na kasi. 3.17%, CNPF 2.87%, and properties, Ali 1.59%. So JT Cap minus 3%, Avoites minus 3%, URC minus 2.7%, hindi pa rin tapos yung sentiment niya. Si Nickel is, ayan, so ito yung sa mining, minus 2.5%. And the rest, mas marami nga yung pula kaysa verde dito sa mga big caps na stocks natin. So Dennis Uys, ICE up to 4.2 billion share sale in 2 weeks. Ayan, so hindi ko pa nabasa to. Babasahin ko din galing sa insiderph.com naman. Ayan, so yan yung yung follow-on offering na sinasabi natin kanina. Foreign funds bought Meralco, SPNEC, CNPF, DNL, AC, Ali, Tel, Converge, dito ICT at saka C+. Foreign funds sold, ang dami. Mga banks, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, APF Gen, Manila Water, EMI, GSMI, Megawide, ABA, ABG, Aboites, IRITS, Globe at saka si SEB. So, ayan, BSP cut rates to 6.25%. First in almost 4 years. Grabe din pala yung interest rate sa Pilipinas. So, Jollibee reported a 30.8% rise in net income, reaching 3.04 billion in Q2. Pero ang inabangan ko dito na balita kay Jollibee natin is mag-release siya ng stocks para sa expansion ng kanyang coffee business. Ayan, so yun yung abangan natin sa kanya. Pero okay din naman yung earnings niya. So Apex Mining records consolidated net income up by 35%. Ayan, kaya umakyat si APX. CREC, okay, walang comparison,
56 million. Green, umakyat naman siya pero 1 billion na. Costco, second quarter is maganda siya, 19%. Security Bank, 10%, okay na rin. FB, second quarter, 24%. Ang dami ng earnings. Medic, 325%. Ayun, maganda yung ano. Kaya sumipa yata kanina ba to? Isang araw si Medic. Ellie, minus 13%. Jollibee, plus 31%. Jerry, minus 6%. SPC, plus 13%. Ayan. Hanap-hanap po na lang po yung alaga mo dyan. Petro Energy Resources, ano siya, down by 11%. SCP, minus 27%. Lugi pala siya. Prutas, okay na yan. Sino pa? Raslag, plus 3%. Sa second quarter, yung binabasa ko, Converge, ayan, maganda. Plus 30%. Ayan, so tamang-tama yung galaw niya. US inflation drops to 2.9%. Ayan, bumaba na rin. So baka maganda rin yung yung galaw ng US market mamayang gabi. So all the March reports, net income up by 7%. Ayan, kaya pala umarangkada din si Oldie. CLI, ano ba to? Rate is 3 point. Wala siyang sinabi, no? Wala. 10% pala, ayan. First up, reach plus 10%. AC, first up ahead of Semis. JT Cup, flat for second quarter. Converge is iba-iba, no? 29.8%. Si ABA, laki si ABA, Abagan na rin si ABA, 2,000%. Shell PH minus 21%. Macro Asia plus 220. So, ganda rin. AC plus 13%. Ayan. So, yan yung mga earnings. Balay ni Prutas, okay na. Yung iban, doble na lang dito sa mga sinabi natin. US CPI inflation, maganda yung results. So, the D family, JT capital gross revenue to 150 billion. Megawide, drop siya ng 30%. Ayaw pa rin umakyat ni Megawide, no? So, yung price na medyo pangit din. Tapos, sino pa? GGS. So, marami daw lugi si GGS. Yung kanya petrochemical sinks deeper into the red despite higher output. Ayan. Alvin Lau, CEO and President of DNL, noted second quarter marked a significant milestone as yung Batangas facility net profit of 149 million. Robinson, okay, partnership. Sino pa dito? JT Cup, FNI, Pizza. So drop siya ng 13.9%. Okay, US market. Macro Asia, okay na yan. IRITS, ang ganda ng earnings ni IRITS, 44%. Kaya pala overbought na siya. IRITS natin, tapos the rest is mga galawan kahapon. So doon sa US market is okay naman siya kagabi. Medyo sideways ng konti pero verde lahat ng indices sa US market. Tapos ngayon parang verde din yung yung galawan doon sa US market po natin. Okay? So guys, yung Patreon natin, ayan, so yung mga gusto ng guide sa trading, parang kada na ulit tayo na dito sa PSE market, Philippine markets. So sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So check mo na lang po yung mga nakalagay dyan na details ng group natin. Okay po. So tingin tayo dito sa PSE markets natin. So ano ba? Makukulong ba ulit tayo? Kasi bumalik ulit tayo sa ilalim ng 6,700. So sumasakto siya ulit dito sa range natin. Ayan. So kaya nga sabi natin medyo mahirap mag-decide kahapon kasi 6-7 plus, di ba, yung closing natin. Pero anyway, first pullback pa lang naman niya. So ano ba bukas? Friday, no? So tingnan natin pag mag-pullback tayo dito sa MA20, alam mo na. Balik tayo sa sideways na channel. So tingnan natin, malam mo, bumubuelo lang siya para sa breakout for tomorrow's trading. Kasi nag-umpisa nang mag-cut ng interest rates. Yun yung isa sa mga good news na inaabangan natin for the longest time dito sa market natin. So okay naman lahat ng indicators ni PSE. So negative 0.18 lang naman. And hindi naman siya net foreign sell. So siguro bukas natin makita. Meron siya net foreign buy na 3.58 million. Ayan. So dito tayo sa mga winners sa losers. So ang pinakamataas ngayon na may volume ba STN. So nabuhay siya. Meron siyang 800K 10%. So Converge. Malaki, no? Ang bigat nito pero tinulak siya. 10.21% si Converge natin. So bullish na yung mga traders sa kanya. ARA is 768K, no?
Up siya ng 6%. RCI, ayan, bumalik siya. Diba, lumalaban si RCI, lower high pero hindi pa naman lower low. 4.72%. ATN, ayan, nabuhay na. May mga nakita ko nagpo-post yung kalsada, ginagawa ng ATN daw. 4.65% up siya. Sino pa? Plus. So, okay, binalik niya yung red natin kahapon, 4.6%. Si Oldie, okay, buhay na siya, 4.4%. Si Fruit, walang volume si Fruit. Verde lang siya pero walang volume. Baita, ito, may volume ulit. 3.28% si Bloom. Ayan, malaki 98 yung volume niya. Ayan, so tingnan natin kung yan yung bottom ni ano. Kailang syempre overall downtrend tayo. CPG, maganda yung earnings iba kanina. Walang volume. AP is 2.92%. And si Prim, sino pa ba dito? PX. Meron siyang volume. 2.25%. Okay, so yun po yung mga winners. So sa losers natin, nauna si EI, minus 9%. Si MRC, ayan, watch out na lang kasi nakailang ano na siya untog dito sa malapit sa ano MA 100. Siguro kung magpulahan yung iba, baka pwede pa bumalik sila dito, di ba? 6.98% loss. Sino pa? 7. Laki naman volume niya. 4.29% drop. Si GT Cap minus 3.8 nga. Security Bank minus 2.6 and ASN is minus 2.54%. Okay, so yun po yung mga losers, winners dito sa markets natin. So sa volume wise, maraming mga big caps na ano na mula for today's trading natin. Okay, so tingin tayo dito sa US market. So, ano ba? Kanina maganda yung ano, futures, pero parang, okay, so, verde pa naman. So, S&P futures, 0.08, si Dow futures, 0.2, Nasdaq futures, 0.09%. So, parang sideways lang, no? Nag-antay din siya ng good news siguro. Pero kahapon, okay naman siya. So, verde naman yung US market. Tapos ngayon, dito sa European markets, verde naman lahat. Ayan, so baka okay naman mamaya yung US market natin. Tapos dito sa bandang Asia, so ano nangyari dito? Majority is okay maliban sa Taiwan natin. Okay, okay din naman pala global markets na sentiment. Pero dito sa crypto, ay balik ulit tayo sa ilalim ng 60K. Tuwing nagsi-60K si ano si crypto, ang dami ko nakikitang post 90K. So mukhang wala pa no. Bitcoin is 58K ulit. So drop siya, malaki din yan, 4% drop. Si Ethereum hindi makabalik sa 3K, 2.6 na lang. NBNB is 524. Ayan, mapula. Maliban kay TRX. So the rest is laglagan din. So laglagan dito sa bandang crypto. So US na lang, abangan natin mamayang gabi kung okay ba o hindi yung kanilang kailangan. Okay. So balik tayo dito sa PSE. Pag-usapan natin yung trend stock. So ano nga ba? Dahilan mo converge. So breakout na siya hapon pero mas matindi itong breakout natin na to kasi binasag niya lahat ng resistances. So saan natin ilalagay yung support ngayon? Hanap tayo sa kabila. So dito na lang siguro, no? Parang may gap siya na binisit dito, saglit. Meron ba? Malit lang yung gap na to eh. So anyway, asan ba yan? Support ba yan? Okay, pwede na rin. Support. So brinik na pala niya yung pinag-uusapan natin na trend last time, di ba? Kasi drawing, tanda ko din drawing ko siya. So mga 13 point something nga lang yung ano, di ba? Di ba yung usapan natin sa trend ng mga nakaraan. So medyo nabasag, so na-invalidate yung trend. Mas malakas siya, kaya lang overbought na, no? So meron siyang earnings. Sakto naman, siguro ito yung pinaka-catalyst kasi sakto naman sa earnings niya kasi na binomba yung price. So 29.8% yung galawan dito kay Converge. So meron siyang 10% na 10.2% na gain and meron siyang 151 million na net foreign buy. Ayan. So ang tanong na lang kailan siya magpo-pull back kasi medyo overbought na yung price action natin. So maganda makita bukas Dow G for 2 days and third day saka natin makita kung arangkada ulit si Converge natin. So marami na siyang binalikan na levels ulit. So papunta na tayo sa okay, wala pa pala tayo resistance, no? So ano ba to? 52 weeks high lang naman. So hanap lang tayo dito sa bandang kabila ng resistance. So ito.
Okay, pwede. 15. Ayan, 15. Bias pa rin tayo kasi may hawak pa rin tayo. Medyo napatipi na tayo ng konti kanina pero may hawak pa rin tayo. So hopefully mabot siya ng, sige na nga, baka bias tayo. 14.7%. Ayan. So wala na kasi ito eh. Itong trend channel natin na to eh. Ayan o. Medyo nag-break na siya. So actually brinik niya yung resistance dito sa 13.1. So tanggalin ko yan. 13.1 yung pinaka-support and more than 14 o 14.7 yung next na level natin. Kaya lang, watch out na dun sa mga huli. Siyempre, medyo overbought na si Converge. Malaki yan ha. Unusual na nagbigay siya ng 10% in one day. So baka meron pa siyang ibang ini-expect na good news kasi wala tayong makita dito from the last 2 years. So from the last 1 year o more than 1 year, hindi pa siya umakyat ng 10% sa isang araw. So very unusual din yung breakout niya. Ewan ko lang kung bukas is profit taking dito kay Converge natin. Pero very very strong yung galawan po niya. So okay. Congrats na lang po doon sa mga may hawak pa na Converge. Next si ACN. So ito medyo nagpapahinga si ACN natin kasi nag-breakout naman siya kahapon lang pala yung breakout niya. So lagyan natin ng konti resistance dito sa 6. Okay, nag-resist. Tapos ascending triangle pa rin naman. So 2.54% yung drop. And meron tayong 1.73 million net foreign buy. Okay, so okay pa naman kahit nag-drop siya ng 2 more than 2% kasi intact pa rin naman yung mga trends natin sa kanya. So ano na lang, nag-iipon lang siguro na lakas si ASIN natin. Pero ang medyo kulang sa kanya na wala kagaya nakita natin ngayon kay Converge is nung nag-breakout siya is hindi ganoon kalaki yung volume natin. Balikan natin si Converge. So makita mo may volume kasi. So tingnan natin, hopefully hindi bad sign yung pullback na yan. Lalo na Friday bukas sabi natin, pero okay lang naman yung current position niya para sa akin na okay lang naman. So negative 2.54% si ASEN. Next, so binalik natin si Baita kasi nga mukhang buhay si Baita natin. So meron siyang 3.28% na gain and wala siya net foreign buy. So nag-flag siya eh. So natapos na niya yung support na flag and on the road siya ulit bukas para dito sa ba resistance yan? Dito o dito? Ayan. So ito yung sinasabi niya eh. 0.6789. Ayan. So bullish pa rin naman or bullish si Baita natin kasi nabuhay siya ulit eh. Ayan. So makita mo din meron siyang kahit pa paano may volume naman siya, 4 million. Okay na yan, di ba? Minsan puwipitik yung mga stocks kahit medyo maliit lang yung volume naman nila. Ayan. So parabolic yung MACD formation pero bullish yung RSI and hindi pa rin naman siya ganon ka overbought. So tingnan na lang natin kung ano yung gagalaw ng market natin para dito kay Baita para bukas lalo na Friday, di ba? Bukas. Okay po. So yan na lang muna para kay Baita. Next MRC. So medyo napapagod na yata tong si MRC natin kasi nakailang untog na tayo malapit dito sa MA 100. So meron siyang drop ngayon na 6.98% and medyo malaki yan. 12 million yung traded value niya pero hindi niya kinaya saglit. Tingnan natin sa 5-minute chart. Baka naman, okay. So dumiretso na siya. Simula umaga, no? Okay. Simula umaga. May nag-profit taking siguro na kaya nawalan ng momentum si MRC natin. So last chance bukas para sa recovery. Kung hindi, mag-iisip tayo ng next na Fibonacci level natin. Pero ito kasi yung pinaka-support niya as of now, di ba? So dito sa level natin, 0.76. Ayan. Tingnan natin kung nagpapahinga lang si MRC kasi first time lang naman niya or second time pero bumalik to eh. So first time na meron siyang drop. Ayan, bukas natin tignan. So medyo nagka-curve yung MACD at saka RSI formation. Next, Ayala Land Incorporated. So ayun, okay si Ali natin nakabalik na. Nakabalik na tayo sa 30. So buti na lang marami siyang share buyback. So okay, nakabawi na yung mga traders natin kasi ito yung pinaka-resistance niya last time eh.
So ngayon nag-resist siya doon. 1.59% and meron siyang, pero malakas 200 million, di ba? So meron sinasabi yung volume natin unless lumabas ulit yan bukas. Pero okay, pakiramdam lang naman doon sa mga nangyari sa mga stocks. Marami na kasi yung nagre-recover, di ba? Dito sa mga non-banks na stocks natin. So, sino pa sa property na saglit? Silipin nga natin yung mga property. BLL, okay, mahina. Si Meg, alam ko may setup na rin si Meg. SMPH is na-pullback. Ali, sino pa ba properties natin? So, Robinson, okay, wala pa. Okay, so nauna si Ali. Okay, resistance muna tayo pag-usapan muna natin. Pero bullish naman yung itsura niya kasi may volume siya for today's trading. So kung sakali ma-break natin yan, titingin tayo dito sa 33, 34 pesos. Pero yan na lang muna kasi medyo nauntog siya Pero bullish naman. Bullish naman yung naman. Maganda yung galaw ni Ali natin. Lalo na ito, meron siya net for buy na 200 million. Okay? And then lastly, alaga natin sumisipa. Ayan, overbought na naman si Plus natin. Ayan, so nag-up siya ng 4.63% and meron pa rin talaga 68 million na net worth by tinutulak pa rin siya. Pero RSI 77 na siya Pero historically pag nakikita mo naman medyo tumatagal siya ng konti sa overbought. Pero after ng overbought, nagpo-pullback siya, di ba? So, titingnan na lang natin kung magkakaroon ba siya ulit ng ganyang kalakas na pullback or magsiset lang siya ng next na higher low formation. Kasi wala pa yung higher low natin Hindi obvious, di ba? Kung ito 16, ito obvious to 14, ito 12, at saka ito 9. Pero dito, hindi masyadong obvious na nagkaroon na siya ng higher low formation. Baka yun yung next na tatargetin ni Plus. Pero nonetheless, syempre, kasi wala na resistance sa taas Pag makalampas siya sa mga 20 bukas, then another good sign. Para sa stock natin na si Plus. Hopefully tumuloy siya. Ayan, so masakit yung lalamunan natin. Okay po, so yun lang muna yung ating review. So although parang bumalik tayo sa sideways na channel, nananatili yung good vibes natin sa market kasi nga kung nagbibilang kayo, meron na tayong more or less 1 billion na net foreign buy dito sa market. So kung hindi umaalis yon, so mas malaki yung possibility na mag-recover yung ibang especially yung mga big caps natin, di ba? Kasi may pondo dito sa markets natin. Okay, so hopefully matuloy yan. And bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto guys sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.